ito. Malakas din to, no? Pero parehas lang sila eh, 500 eh. Hindi parehas oh. Design lang kasi yan. Kaya nag-iba-iba yung tumingin. Pero nalalakasan ako dito eh. Ay. Ito na lang. Alis muna tayo. Hi guys, welcome back sa panibagong vlog. At sa mga bago po dito sa channel, welcome po. Ngayon guys, magpapalit tayo ng busina. Kasi sobrang hina ng busina nitong Montero na to. Ang laking sasakyan pero ang busina napakahina. Punta muna tayo doon sa may short horn. Doon tayo magpapalagay ng busina na Bush Europa. Yun yung papalagay natin kasi malakas. Kasi yung busina nito hindi tayo pinapansin ng mga ano eh, yung mga naglalakad sa gilid. Kailangan natin ng malakas na busina para magiging aware yung ano, yung binubusinahan natin. Ang sarap mag-drive ng automatic eh, no? Kaya ako naman talaga binenta yung Fortuner kasi ano, manual. At gabi napapagod na ako mag-drive nung Fortuner dito sa Manila kasi grabe talaga yung traffic. Grabe. Alam mo yung stop and go, yung clutch pa ng Fortuner medyo mabigat. Kaya nag-decide akong ibenta. So hindi ko na siya vlinag nung binenta ko, pero ang nakabili noon is taga Ilocos Norte pa yung nakabili. So shout out sino man yung owner na ngayon ni 40. At ayun, sana maalagaan mo rin tulad ng pag-alaga ko diyan, 'di ba? So ngayon, ito yung pinalit natin, Montero 2017 GT 4x4. So ito talaga yung dream na 4x4 ko kasi ano, maganda yung kanyang suspension talaga. Saka yung tulin, yan, medyo ano lang siya, medyo malakas lang siya sa diesel. Yan yung napansin ko dito. Kung patipiran ng diesel consumption lang ang basihan, doon ako sa Fortuner. Matipid talaga ang Fortuner. Pero kung performance naman, yung hatak, dito na tayo sa Montero. So ano talaga, meron talagang pros and cons ang sasakyan. Hindi pwedeng perfect. Meron talagang ano, hindi okay. Ang hina ng busina nito, parang yung nagbebenta ng puto at kutsinta. So papalitan natin to ng Bush Europa. So sana hindi mahal dyan sa kanila kasi isipin mo yung Bush Europa mura na lang yun eh. Tsaka maganda yung silver na Bush Europa para matining talaga. Diyan lang tayo sa may magpagawa guys, sa may NBN, sa may short horn, yung bungad lang ng short horn. So lagi rin naman natin pinapagawa niyan. Tapat lang niyan sa sa Get N Auto Supply. So next na gagawin natin dito ay magpapa-change oil tayo, magpapalit tayo ng ETF kasi 51,000 na to eh. So sa mga nagtatanong anong milyahe nito nung nabili ko, 51,000 plus. At ngayon, na siya, 52. Meron naman akong sariling scanner at nakikita naman doon kung original yung milyahe.
or pitik, diba? So syempre doon na tayo sa original ang mileage para sariwa talaga. Sa kamahalata mo pag sariwa pa yung sasakyan, yung singaw ng kanyang makina or yung kanyang tambotso ay parang maasim-asim. Yan. Pag ano kasi, pag hindi na kasi sariwa yung makina talaga nung isang sasakyan, lalo na sa diesel medyo mabaho na yung kanyang singaw. So ito, ano pa rin, nandun pa rin yung mabango na maasim-asim, parang amoy amoy tuba. Yung iniinom sa probinsya. Ganun yung amoy niya. Doon mo malalaman kung sariwa pa talaga yung makina. Tsaka yung pagbili nito, hindi ko na rin siya blinag kasi nung nakita ko to, pinuntahan ko talaga kaagad at nagustuhan ko naman siya, kaya ginaw ko na. Dito tayo sa Shorthorn, kakanan tayo dito. So sana walang gawa para magawa tayo kaagad. Ayun, wala atang gawa. Dito tayo magpagawa. Yun. Ay, maraming gawa. Guys, try muna natin dito sa taas kung medyo baka mas mura ng konti dito. Kasi 3.5 doon Kung makakalis tayo na 500 dito, dito na tayo, di ba? Dito nagpapagawa rin ako dito So try natin. Guys, dito na tayo magpakabit. So para maiba naman, wag na tayong mag-Europa at ibang style naman ng pero dalawang pares yung bibilhin natin para mas malakas. Ito malakas din to, no? Pero pares lang sila 500 Hindi parehas Design lang kasi yan. Kaya nag-iba-iba yung tumingin. Pero nalalakasan ako dito Ay. Ito na lang. So kaya ko nagustuhan yung Montero na to kasi tingnan niyo naman yung pintura niyan. Napakasariwa pa, diba? So next is yung mga tint niyan, baka papalitan ko rin yan. Kaya pala mahina. Dapat mahigpit yan, pag natanggal. So ayan guys, tapos na tayo magpalagay ng busina. So medyo okay naman, malakas naman. Pero parang iba pa rin yung lakas ng bus. Pero pwede na to. Kaysa naman sa busina ko kanina na sobrang hina talaga. Parang hindi pang SUV.
Ay. Malakas pa rin naman. Nasa loob lang kasi tayo, pero pag nandun sa labas, malakas siya. So, ang binayaran ko pala dito guys is 3,000 pesos. So, may additional dapat na 550 para sa relay. Kaso, meron na tong relay. So, yung mga shop talaga, hindi talaga pare-parehas ng presyo eh. 3,800 naman sa kanila yung Bush Europa. Ang mahirap din kasi sa Bush Europa, kailangan lagyan mo pa ng bracket, diba? So ito wala nang nilagay na bracket, diretsong lagay lang. So makikita nyo naman kung saan siya nakapwesto. So yun, okay naman na yung busina, malakas na. So doon tayo nagpagawa kay Delta Auto Interiors and Upholstery. Upholstery sila pero wala silang mga seat cover. Alam niyo naman yung business natin is upholstery din. Diba? So dito malapit na ako sa shop. Ayan, dito tayo sa shop. Tapat lang natin yung Geely guys. So may ini-installan tayo dito ngayon. Oops. Oops. Ang ganda ng sensor ng ano.